Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Senador na Maka Duterte naghamon at pinangalandakan pa. Tapos na ang impeachment. Marcoleta gustong gumante at Escudero tanggal ang maskara. At mga di umano'y traidor na senador na may pakana, hahatulan. Nako mga kaibigan, abangan nyo yan matapos ang matinding paninira sa ating Pangulo na siyang dahilan bakit hindi na matutuloy ang impeachment samantalang nasa kamay ito ng mga senador, lalo na si Escudero. Abay pinangalandakan ng mga alipores ni Duterte na tapos na ang pampulitikang impeachment laban kay Sara. Samantala, matapos buweltahan ni Senator Coco Pimentel ang mga nakakasukang galawan ni Escudero at lalong nabisto ang mga galawan ng mga senador na ayaw ituloy ang impeachment dahil sa iba't ibang palusot. Abay matinding buwelta ng isang batikang abogado na mismong bumalangkas ng 1987 Constitution. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, pakilike po muna ang ating video, pakishare na din at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin itong mga pagyayabang di umano ng mga senador na Maka Duterte. Hindi pa man nagsisimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naghamon ang mga kaalyado niyang uupo bilang senator judge na kasama rin niya ngayon si The Hague. Lintik lang ang walang ganti. Pumanta sila. Ayaw niyong tumigil. Purbahan natin. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga niyo sa bato yan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Sabi ni Presidential Sister Senator Amy Marcos, masaya siyang nausog ang kalendaryo ng impeachment dahil marami pang panukalang batas na dapat ipasa bago matapos ang 19th Congress. Mula June 2 sa June 11 na ang presentation ng impeachment charges, pag-convene ng impeachment court at panunumpa ng senator judges. Para sa akin yan ang importante, makatulong sa tao at tigilan na ang pangunguna ng pampulitikang impeachment na yan. Pero sa kabilang banda, bakit inuurong yung impeachment? Patanggapin ninyo, talo na ang impeachment. Yun lang yun. Kahit ngayon, kahit sa Hulyo pa, talo na. Dismayado naman si outgoing Senate Minority Leader Coco Pimentel na binago ni Senate President Cheese Escudero ang impeachment calendar. Dagdag ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, tila dinidribble ng Senado ang impeachment ni VP Sara. Mahalaga raw na marinig ang magkabilang kampo, lalo't mabibigat ang paratang laban sa bise. Sana raw, hindi na umabot pa sa puntong makialam ang Korte Suprema. Bukod sa issue ng schedule, sabi ni dating Senate President Tito Soto, kailangan ding linawin ng Senado kung paano ang gagawin sa mga re-electionist. Manunumpa na kasi sila bilang Senator Judge sa June 11 pero magtatapos ang termino nila sa June 30. Malinaw naman mga kaibigan kung ano yung gusto nilang iparating sa ating lahat. Napakalinaw. Ayaw nilang umpisahan itong impeachment trial ni Sara Duterte. At totoo naman mga kaibigan na nakakadismaya itong mga galawan ng mga senador natin. Lalong-lalo na mga kaibigan itong si Marcoleta. Mantakin yung sabihin niya lintik lang daw walang ganti. Sinong gagantihan niya? Ano yan, naging senador ka para lang protektahan ng mga pamilya Duterte? Tapos ito namang si Senator Amy. Ang tindi. Oo, hindi pa nga nag-uumpisa itong impeachment trial ni Sara Duterte. Abay sabihin ba naman na tapos na at talo na? Patindi talaga. Isa din to, si Senator Soto. Nakakadismaya. Kaya naman mga kaibigan, itong mga sinasabi ngayon ni Escudero na kailangan pang pagdebatehan, tulad nito mga kaibigan, napakinggan nyo to. Kung hindi kayo mag-convene as impeachment court bago kayo mag-adjourn, magsisis, walang impeachment court. So walang tatawid sa next Congress. Tama po ba? These are all hypothetical. These are all hypothetical questions. Halimbawa, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw sa anumang usapin. Mas na mag-convene kayo sa impeachment court para yung next Congress, doon sila mag-decide kung tutuloy o hindi. Yun ay isang ayon sa rules namin. Sa pagkakaunawa ko din ng rules namin. Di ba nga, opinion din ni Senator Coco, tutuloy ito hanggang sa susunod. Ang opinion naman ng iba ay hindi tutuloy. Diba? Kanya-kanya ng opinion yan. Pero sa dulo, ang susundin kung may magmosyon sa bagay na yan ay ang mayoriya ng Senado. Yung hindi sang-ayon sa magiging pasya ng Senado, karapatan nilang umakyat sa Korte Suprema para bigyang linaw yung issue nito kung may paglabag nga ba o wala.
Ay nako, Escudero, kaya kasi nasabihan ang lahat ng ito ay planado. Alam mo naman pala na ganito yung mangyayari. Magkakaroon pa ng mga debate, di ba? Kaguluhan. Dapat noong pa inumpisahan mo na para hindi na umabot sa ganito. Di ba? Sa umpisa pa lang sinasabihan ka na ng mga magagaling na abogado at yung mga bumalangkas sa constitution natin na kailangan mong umpisahan yan at wag nang i-delay. Pero anong ginawa niya, mga kaibigan? Di ba? Inurong ng inurong. Tapos ngayon, pagdedebatehan, tapos sasabihin niya, yung opinion ni ni Coco Pimentel Opinion ko rin yung ganito. Yun yung pagkakaintindi ko. Pero bandang huli, pag-uusapan namin. At kung ano yung magiging majority, yun yung masusunod. Kahit hindi naman nakasulat yan sa Senate rules. Kaya naman, mga kaibigan, sa lahat ng mga pinaglalaban ngayon ni Escudero, abay eto, mga kaibigan, pakinggan ninyo. Galing mismo kay Attorney Rene Sarmiento, isa sa bumalangkas ng 1987 Constitution. Anong sabi niya, mga kaibigan? Di ba pinaglalaban ni Escudero kung matutuloy ba o hindi? Eto, mga kaibigan. At yan po ay lilinawin po natin. Sige. At ang aking sagot po ay batay po sa Korte Suprema at sa intensyon ng ating saligang batas. So ito ba ay pwedeng tumawid, dumaan? Ang sabi ng Korte Suprema, ang Senado ay continuing body. Ibig sabihin, unbroken, uninterrupted, tuloy-tuloy, walang hinto. Okay. Kung ang tanong mo, itatawid ba ito? Totoo po na June 14, tapos na po yung proceedings in Congress Court. Kasi 13 tapos na po, so 14 hindi na pwede. So, ito ba ay pwedeng tumawid thereafter? Isang muling balik-tanaw at pag-aaral sa isang napakahalagang desisyon ng Korte Suprema. Yes. Na ang pinag-ugatan ay ang diskusyon namin sa 1986 Constitutional Commission. Nandiyan po ang diskusyon ni dating Chief Justice Davide at dating Justice Ricardo Maambong. At ito po ay sinusugan po sa desisyon ng Pimentel versus Joint Committee of Congress. At ano po ang sabi diyan? Ang Senado po ay continuing body. Ang hihinto lang po ay ang law-making function. Okay. Ito pong impeachment court ay non-law-making function. Example po ng non-law-making function. Congress will sit as a body in case the President proclaims martial law or suspends the privilege of the writ of habeas corpus. Kahit na po adjourn po yan, because of the importance of the issue, yan po ay tatawid po sa 20th Congress. Dapat mag-meet po ang Kongreso. Kung halimbawa, may canvassing, continuing canvassing po yan for President and Vice President. Yung Joint Committee po, as a canvassing body, will never stop. Tuloy-tuloy po yan ang ating Senado, ang ating Kongreso. So ilan po ito sa mga halimbawa na hindi po mahihinto, tuloy-tuloy po ang ating Senado sa kanilang gawain as a non-lawmaking body. May isang halimbawa po tayo dyan na pwedeng pagbatayan natin. Sa isang kaso sa Estados Unidos na dumaan din po sa Senado, involving po Judge Pickering. Ito po ay pinay last day po ng 7th Congress, yung impeachment complaint. Ito po ay tumawid without any problem sa 8th Congress ng US Senate at that time. So ibig sabihin, tuloy-tuloy, ang pagdaloy, unbroken, uninterrupted, ang ating Senado to sit sa impeachment court. Tapos, mga kaibigan ng usapan, di ba? Galing mismo kay Attorney Rene Sarmiento. Isa yan sa bumalangkas, mga kaibigan, ng 1987 Constitution. Tapos ng usapan, Escudero, kailangan mong ituloy. Hindi pwedeng pag-usapan pa at matigil yan. Di ba, mga kaibigan, malinaw din yung pagkakasabi ni Senator Coco. Umpisa pa lang, sinabi niya na hindi pwedeng iantala yung impeachment at irarason mo na kailangan mo lang tapusin yung mga priority bills. Dahil kung magkasabay man yan, yung priority bills at impeachment, dapat unahin yung impeachment. Yun din yung sinasabi, mga kaibigan, ni Attorney Rene Sarmiento. At dahil nga, mga kaibigan, itong si Escudero ay kumukuha siya ng mga example from US, di ba? Sinasite niya, galing sa US, ganito yung nangyari. Eto, nagbigay din ng sample itong si attorney, galing mismo sa US, na hindi magkakaroon ng problema yung pagtawid sa mga dating Kongreso at yung mga papasok na bagong senador. Walang magiging problema
Ang problema lang talaga ay ikaw, Escudero. Kaya naman eto, mga kaibigan, pakinggan ninyo itong matinding birada ng isang matinding political analyst na si former Secretary Ronald Llamas. Talagang hahatulan talaga yung mga pakananang ito. Mukhang nasa susunod na kabanata na sila itong impeachment. Kaya sabihin na naman ni Senator Chis Escudero, Senate President Chis Escudero, wala akong pakialam sa mga survey. Wala akong pakialam sa mga signatures. Wala akong pakialam sa mga public pressure. Basta, ang tingin ko sa forthwith ay bahala kami kung kailan yan. Kita natin paano ito nagpe-play out. No? Ni-reset, hindi tinuloy yung pag-convene ng Senate as a trial court. Diba? Tapos sabi nila, after election, magkukonvene. June 2, ngayon, pinospone na naman from June 2 to June 11. Hanggang June 30 na lang yung mga session ng Senate at saka House So, tingin ko ay inaayos na nila yung predicate. Inaayos nila yung predicate, no? Para sabihin, oops, hindi pala uubra, no? Dahil hindi na convene at i-reject yan nung 20th Congress. Tapos sangkatutak na kaso ang isasampa dyan, no? So, sinasabi ng mga iba ay practically daw tapos na yung impeachment. Dahil nga na-delay, ngayon nasa bingit na manip in the bud itong impeachment na ito. Na parang itong forthwith na ito ay bahagi ng isang insidious plot para talagang patayin itong impeachment. Sana hindi! Ang tingin naman natin, yung ating mga leaders ng Senate ay wala namang ganung agenda. No? Sana hindi. Pero kung maninip in the bud ito, ibig sabihin, totoo yun. Na meron talagang insidious plot and conspiracy, no, na nakatali doon sa salitang forthwith, no, para ito ay isabotahe. Kaya sana man lang, kung ito ay matutuloy na isabotahe, mahatulan ng kasaysayan at ng mamamayan. Yang may pakana, yung mga ganyang klaseng insidious conspiracy at saka plot. Tama mga kaibigan, kung pagpapatuloy yung ganito na panggagago nila, taong bayan ang huhusga sa mga ginagawa nilang katarantaduhan. Kung sakali man, mga kaibigan, na totoo na mayroong talagang conspiracy na nangyayari para lang hindi matuloy ang impeachment, mga kaibigan. Kahit pa sinasabi na mismo ng batas na walang magiging problema dyan. Yan sa nagiging problema o issue ni Escudero. Totoo naman mga kaibigan, di ba? Natatatak talaga sa kasaysayan itong mga pinaggagawa nila. Lalong-lalo na itong si Escudero kung hindi niya itutuloy itong impeachment. Kasi totoo naman wala nang dapat pag-usapan pa . Sinasabi na nga ng Senate rules, ng Supreme Court at itong mga magagaling na abogado na mga bumalangkas sa ating 1987 Constitution na hindi na dapat pag-usapan yan. Kailangan talagang tuloy-tuloy yung impeachment ni Sara Duterte. Kailangan talagang matuloy mga kaibigan. Lalo na to mga kaibigan nagpang-abot na talaga itong si Escudero at si Senator Coco Pimentel. At tignan nyo mga kaibigan yung mga palusot ni Escudero dito. Bandang huli, abay huling-huli din, bistado malala ni Senator Coco Pimentel. Eto mga kaibigan, pakinggan nyo to. May we know the rule, Mr. President, that it should be, may we know what the specific rule? Is that in the rules or is that by practice or costumbre? Tingnan nyo, ano rule? Under Rule 3, Paragraph 2, upon presentation of the articles to the Senate shall specify the date and time for the consideration of the articles. Yes, but So the articles need to be presented to the Senate. Yes, but so your Honor is reading our Senate impeachment rules. Yes. Correct. So when we use the Senate in the Senate impeachment rules, we're talking about, we could be talking about the Senate as the impeachment court. Because We it's the have- Senate. And by virtue of the procedure in Articles 1 to 3, we have not yet convened the court, Your Honor. For example, succeeding rules in our impeachment rules, 4 onwards, would pertain to the Senate already as an impeachment court because that is already the trial proper beginning with the issuance of summons. Mr. President, the second sentence already contradicts His Honor because it says, second sentence of that second paragraph of Rule 3,
Unless the Senate provides otherwise, it shall continue in session from day to day. Session na yan as court. Kasi until final judgment eh. Yun na yun eh. So, when we use Senate in the Senate impeachment rules, we refer to the Senate as the court. So just a few more requests for information, Mr. President. So, Mr. President, His Honor, around 4 days ago, sent notice that the June 2, 4 p.m. appearance of the House panel of prosecutors will be moved to June 11, 4 p.m. Yes. So, okay. Now, what is now the calendar that His Honor has in mind? Kasi dati meron kang June 2, 4 p.m. appearance, then June 3 morning, we convene the Senate as an impeachment court. So where is that? Where is this convening now? Where is it now when you move the appearance to June 11? Sabay na po, because by that time, by June 11, wala na rin po tayong hinahabol na kailangan i-second or i-approve kung meron man, ratification na lamang ng mga bicameral conference committee reports. And we will be doing both at the same time. If at all, the reading of the articles of impeachment, the referral to the Committee on Rules, the convening of the impeachment court, if at all again, the oath of the senator judges, if at all again, all that we can do as an impeachment court would be to issue summons. Yes. Oh. Requiring the respondent to answer within 10 days. But were we sent notices na ganun ang mangyayari? I'm sorry? Were the senator sent notices or informed that after the appearance of the House panel of prosecutors, there's a possibility that we will convene as a court? Para ready kami. Wala pa. Wala pa nga po. Kaya malapit na po yung June 11. Wala pa naman talaga eh. Kasi nung pinadala yung notice na yan, it was addressed, if you notice, it was addressed to the House. O di ba mga kaibigan, dyan pa lang eh. Umpisa pa lang yan mga kaibigan, meron na talagang kakaiba dito sa galawan ni Escudero. Di ba nung una, nung ginawa niyang schedule na June 2, tapos June 3, magko-convene itong Senate, na magiging Senate court sila para dito nga sa impeachment ni Sara Duterte, abay binigyan po ng notice lahat po ng mga senador kung ano yung magiging agenda nila. Pero itong ginawang rescheduling ni Escudero na June 11 ay wala po. Wala pong ibinigay na anumang agenda na gagawin sa June 11. Ngayon pa lang nila nalaman dahil nga hinarap ni Senator Coco Pimentel. Pero kung hindi pa niyan hinarap, wala mga kaibigan, parang gulatan na ito pala yung gagawin ng June 11. Sabay-sabay na pala lahat. Abay matindi talaga mga kaibigan. Buti na lang talaga. Kaya tingnan nyo mga kaibigan, pati mismo si Senator Coco nagulat eh. Oh. Yes, but Mr. President, nung in-issue kasi ninyo yung impeachment calendar last February, at least you were that detailed na sinabi nyo na po yung convening of the impeachment court. Ngayon sana po, nung i-defer si June to appearance, sana pati po yung convening as an impeachment court, nasabi na rin when that is para may idea. Well, thank you for the opportunity to clarify. Since that is our last day, this representation has no intentions of actually convening the court if at all on another date. Nako naman, Escudero, hindi nyo intensyon yan, hindi nyo sinasadya. Aba matindi talaga, yung mga palusot, sige nga. It was just pointed out to me that the rule that we mentioned earlier, second paragraph of Rule 3, yung first paragraph pala, it provides that nakapag-oath na. Nakapag-oath na ang member. So if that is now the dividing line, we have crossed the line. So Senate na po ito as a court. So tingnan na lang po muli, Mr. President. Mr. President, Your Honor, the first paragraph refers to consideration of the articles of impeachment. The second paragraph, we were not part of the Senate that wrote these rules. Would not the impeachment complaint received last February 5, 2025 be included in the reference of business? It will be included in the reference of business, yes. Supposedly today, kung natuloy tayo today, but on June 11, so that it can be included in the agenda for that particular day. That's my point, Mr. President. Kung i-reference of business, why are we not doing it today? Anong damage kung gawin natin today? Pwede rin naman. Hindi pa tayo nagbabasa ng reference of business. Sure. Pero wala. Are we doing it today? Kasi February 5 pa yun. That's why I'm mentioning the date that it was received. February 5. So can we include it in the reference of business today? Kasi parang mas normal
Mas normal yun. Eh. Kung We na-receive will look yung- into it, Your Honor. I tend to agree with His Honor's position. It's We just will no- take it up with the Secretary. It's just normal, Mr. Yes, President. yes, yes. Kasi last February 5, we're reporting out today. Okay? Off the record, they explained the reason behind it, but I tend to agree with Your Honor. So I think this is just an opinion. I tend to agree, Your Honor. It's more natural that we report out if something happened last February 5, late evening of late in the session on February 5. Something happened, we report it out. So it's more natural if we report it out immediately, Mr. President. So I tend to agree, that's Your all- Honor. That's Again. my point, Mr. I President. will take it up with the committee secretary. Buti na lang talaga mga kaibigan, no? Nandyan si Senator Coco Pimentel at si Senator Risa Hontiveros. Yan talagang tunay na opposition mga kaibigan, taga-check and balance. Malinaw naman mga kaibigan kung ano talaga yung pinaggagawa ngayon ni Escudero. Malinaw na ang ginagawa ng mga ibang senador ay ayaw nilang umpisahan at ituloy itong impeachment ni Sara Duterte. So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share ating mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.